ano lang po, may nabasa lang kasi ako dito once, nang naghahanap ako no, ng guide to exhort at tithes and offering. May isang comedian daw, naikwento niya sa kanyang mga audience. Sabi niya, may isang preacher na gusto niya yung mga member niya sa church ay maging energized before siya magsimula ng kanyang sermon. So sabi niya, kung gusto naman daw natin na ang church na to ay may mapuntahan or mapunta kung saan-saan na, it means, di ba, sabi nga sa greatest commandment na i-preach natin ang salita ng Diyos, maabot ito sa pinakasulok ng mundo. So, dapat daw, ang church na ito ay dumaan, o sabi dito, let it crawl. Oh, sabi naman sabi ni pastor, sabi ng congregation, Pastor, let it crawl. Agree naman ang church. Galing, sasabi ng pastor. Parang na-inspired ang pastor kasi parang positive ang mga members. Sabi naman ni pastor, okay, let it crawl. No? Sabi na. Pagkasunod, sabi naman ni pastor, if gusto natin ang church na ito may mapuntahan, let it walk. Sabi na naman ng members, let it walk. Ganun na naman, parang tumataas ang energy. Abay si pastor ay ganadong-ganado. Parang di pa nga parang gusto niyang matapos wala nang sermon siguro mangyayari. Parang ganun. Parang ito na ang magiging sermon ko. Tapos, sabi naman ni pastor, okay, kung gusto natin ang church na ito may mapuntahan, let it run. And pag tumakbo daw ito, kailangan ng money. Hala, pagkarinig ng money, sabi ng congregation, Coach, Pastor, let it crawl na lang po. Gapang na lang, ayaw nilang mag-run. Bakit? Kasi it involves money. It involves time. It involves talent. Yun. Wag na lang po tayong mag-desire ng ganun. Siguro bawat isa sabi, I know each of us has that desire, no? Para sa ministry, para sa church na mag-grow, para sa hinahawakang ministry, sa faith, gusto din natin mag-grow. But then, mayroon kasi siyang dapat gawin. So, sabi nga na sa ating pagsasamba, sa isang sambahan, hindi po yun yung tatakbo lang siya ng ganito. Amen po? Kailangan po siya ng money. Kailangan siya ng tao. Kailangan siya ng mga dedicated workers. At hindi ito sabi-sabi lang, ha? Kasi sabi nga sa Biblia, no, sa Malakay, bring ye all, ano nga yun? Said, bring ye the tithes to the storehouse, that there may be enough food in my house, saith the Lord. So hindi po ito sinabi ko lang, hindi sinabi lang ng mga tumatayo dito, but it's biblical. Ito yung sinasabi ni Malakay, na dalhin daw magdala tayo sa storehouse. Saan ang storehouse? Ito po ang church kung saan po tayo dumadalo. Kung saan po tayo na-fed spiritually. So, in-encourage tayo to bring. Kasi, para may magamit, para mag-reach out ng mga hindi pa nakakilala sa Diyos. Kasi imagine kung wala po tayong ipapambayad ng internet, ipapambayad ng kuryente, or buti nga dito sa atin, no, dito sa Saudi, wala pong na-receive ang ating mga coaches o yung mga pastor. But if you notice sa mga churches natin sa Pilipinas, mayroon tayong mga binibigay na sinasabing love gift.
'Di ba? May ano talaga, kung medyo malaki lang yung church, kung city church ka, may talaga yan inaano na ito ang pastor nyo, may salary, parang salary ang inaano doon. Oo. O allowance, oo. Pero dito hindi. So ito ay purely para yung mga hindi na pagkuha ng mga nananamba, pagkain. So more on sa pagpapatakbo ng ating ng congregation at sa pag-feed din ng Word of God sa bawat isa. Kasi minsan ngo nakakalungkot isipin, may mga taong nagsasabi, siguro ang church daw ay magandang business. Parang yun ang naririnig. Minsan may sinasabi yun, no? And it's sad to say. But if ganon man, and I am happy to invest in that business. Why? It's God's business. Kasi sabi nga po sa Matthew 6:19-20, do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. So mga kapatid, kung sinasabi nilang business ang church, mag-invest po tayo because the Bible is encouraging us to invest with eternal significance, with eternal value. Sabi nga, di ba, dapat yung ginagawa natin may eternal value. Dapat yung iniisip natin with eternal value. Dapat yung sinasabi natin with eternal value. Dapat yung perspective natin is with eternal value. Kaya ngayon mga kapatid, kung ang puso nyo po ay nagdadalawang isip, kung isang isipan nyo, let us ask the conviction of the Holy Spirit na maliwanagan kung ano po ang kahulugan ng pagdadala, pagbibigay sa Panginoon, pagbabalik sa Panginoon. Dahil ito po ay pagpapakita po ng you are putting God first. You are putting a seed. And that seed, di man po natin maramdaman at makita ngayon. At sa darating na panahon, itong seed na ito, may na-reach out na soul, ito po ay isang glory para sa Panginoon. Amen po. So let us all rise. At before po tayo pumunta sa harapan para magdala ng ating mga gifts and offerings and tithes, atin po itong ipanalangin.